Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 4A, naiisa-isa ang mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala o relihiyon. Ang salitang relihiyon ay nagmula sa Latin na religare, na ang ibig sabihin ay to bind o pagdugtungin. Ipinapakita ng ilang scholar na ang relihiyon ay nag-uugnay sa tao sa Diyos o sa kanyang moral na tungkulin. Ang salitang relihiyon ayon sa Merriam-Webster ay tumutukoy sa isang organisadong sistema ng mga paniniwala, pag-uugali, at mga gawaing may kinalaman sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang relihiyon ay hindi lang basta paniniwala. Kasama rin dito ang mga tradisyon, paraan ng pagsamba, at mga pagpapahalagang sinusunod ng mga miyembro nito. Narito ang bahagdan ng populasyon ng Pilipinas na kabilang sa iba't ibang paniniwala o relihiyon noong 2020 ayon sa report ng Philippine Statistics Authority. Makikita na ang pinakamaraming bilang ng Pilipino ay kabilang sa Kristyanismo na tumatakip sa 93.25% ng populasyon. Sinundan ito ng Islam na 6.42%. Pangatlo ang mga katutubong relihiyon na 0.23%. 0.4% naman ang mga nasa Buddhism, at ang natitirang bahagdan ay mga taong hindi nagre-relihiyon at mga taong hindi nakuhaan ng datos patungkol sa bagay na ito. Ang Kristyanismo ang may pinakamalaking bilang ng tagasunod sa Pilipinas. Higit 73% ng mga Pilipino ay kabilang dito. Kaya naman napakalaki ng impluwensya nito sa ating kultura, mula sa mga tradisyon at pananaw hanggang sa mga ipinagdiriwang nating holidays bilang isang bansa. Ang Islam ang pangalawang pinakamalaking relihiyon sa bansa. Mahigit 6% ng mga Pilipino ang kabilang dito. At karamihan sa kanila ay matatagpuan sa Mindanao, lalo na sa Bangsamoro. Mahalaga ang papel ng mga Muslim sa ating kultura at kasaysayan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang bansa. Mayroong maliit na bilang ng mga Pilipino na naniniwala sa katutubong relihiyon at iba pang pananampalataya tulad ng Buddhism at Hinduism. Kahit maliit ang porsyento nila, mahalaga silang bahagi ng ating kasaysayan at kultura at nagpapakita sila ng yaman at lawak ng ating pagkakaiba-iba bilang isang bansa. Ang natitirang porsyento ay binubuo ng mga taong hindi nagre-relihiyon at mga hindi nakapag-ulat ng kanilang paniniwala. Bagamat napakaliit ng kanilang bilang, bahagi pa rin sila ng ating lipunan at nagpapakita na may iba't ibang paraan ng pag-unawa sa pananampalataya at buhay. Kristyanismo. Ang Pilipinas ay tinuturing na Kristiyanong bansa at ito ay napatunayan sa huling census ng Philippine Statistics Authority noong 2020. Lumabas na mahigit 101 milyong Pilipino ang kabilang sa Kristyanismo. Nangunguna sa mga Kristiyanong organisasyon kung ang pag-uusapan ay bilang ng kaanib ay ang Roman Catholic na may kasapi na halos 86 milyon na populasyong Pilipino. Kasunod sa dami ng kasapi ay ang Iglesia ni Cristo na may halos 3 milyong kaanib. Sinundan ito ng Seventh-day Adventists, Aglipayan Church, Philippine Independent Church, Bible Baptist Church, United Church of Christ in the Philippines, Jehovah's Witnesses, at iba't iba pang mga Kristiyanong organisasyon na bumubuo naman sa pinagsama-samang halos 9 milyong Pilipino. Bagamat nahati sa iba't ibang sekta o pangkati ng relihiyon ng Kristyanismo, ang kanilang paniniwala ay umiikot sa mga sumusunod. Ang kanilang sinasamba ay ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang sinasampalataya ng tagapagligtas at siyang babalik dito sa lupa sa araw ng paghuhukom. At ang kaligtasan ay matatamo ng mga taong lubusang sumunod sa mga utos ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Ang Kristyanismo ay relihiyong nakabatay sa mga turo ni Kristo. Ang kahulugan ng Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Sa ating bansa, ang Kristyanismo ay nahati sa maraming pangkat o sekta. Pinakamalaki rito ay ang mga Katoliko. Bukod sa mga Katoliko, ang iba pang Kristiyanong relihiyon ay ang Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventists, Born-again Christian, Mormons, at ang lahat ng mga relihiyon na ang tinataguyod na aral ay ang mga aral ni Kristo at ng Diyos na mababasa sa mga banal na kasulatan o Biblia. Ang pangunahing aral ng Kristyanismo ay mababasa sa Mateo 22:37 hanggang 40. Nang minsang may nagtanong kay Kristo kung ano ang pinakadakilang utos sa kautusan. At ang kanyang sagot ay, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip,
at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pangalawa sa pinakamaraming tagasunod ay ang relihiyong Islam na binubuo ng halos 7 milyong kaanib. Ang kanilang kinikilalang Diyos ay si Allah, si Muhammad naman ang kanyang propeta. Sa Quran mababasa ang mga aral na sinusunod ng mga Muslim. At upang isabuhay ang kanilang pananampalataya, kailangan nilang sundin ang 5 haligi ng Islam. Ang Islam ay pinasimulan ng kanilang kinikilalang propeta na si Muhammad noong 610 CE. Muslim ang tawag sa mga kaanib sa relihiyong Islam. Ang kanilang pananampalataya ay nakasalig sa 5 haligi o 5 pillars of Islam. At ito ay ang mga sumusunod. Shahada o pananampalataya. Ito ay ang matibay na paniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Sala o pananalangin. Isang obligasyon para sa isang Muslim ang manalangin ng 5 beses araw-araw. Zakat o pagbibigay ng kawang gawa. Ang pagbibigay ng isang bahagi ng yaman para sa mga nangangailangan bilang tungkulin sa lipunan ay kailangang maisagawa ng isang Muslim. Saum o pag-aayuno. Ang mga Muslim na nasa sapat na edad at kakayahan ay kinakailangang mag-ayuno tuwing buwan ng Ramadan. At Hajj o paglalakbay sa Mecca. Kahit isang beses sa kanilang buhay, ang bawat Muslim ay kinakailangang makapaglakbay patungong Mecca kung kaya nila ito sa pisikal at pinansyal na aspeto. Bawat relihiyon o pangkati ng pananampalataya ay may kani-kaniyang paniniwala na may pinagbabatayan, na ang mga ito naman ay sinasakilos at sinusunod ng mga kasapi nito upang ipakita ang kanilang pagsunod. Narito ang mga halimbawa ng ilang paniniwalang sinusunod ng mga Muslim at ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Ipinagbabawal sa mga Muslim ang pagkain ng baboy at ito ay nakasulat sa kanilang Quran. Ipinagbawal lamang ni Allah sa inyo mula sa mga pagkain ang namatay ng walang pagkatay na isinasabatas, ang ibinubong dugong dumadaloy, ang laman ng baboy, at ang anumang binanggitan ang iba pa sa pangalan ni Allah. Ang mga Katoliko naman ay nananalangin sa mga imahe, at ito ay nakasulat sa kanilang katekismo ni Padre Luis de Amezquita sa page 126. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o ng isang mahal na larawan. Mangyaring magtanda ka muna, at saka ka magdasal ng 3 Ama namin. Ang mga Katoliko rin ay may mataas na pagkakilala kay Maria. Ayon sa kanilang aklat na True Devotion to the Blessed Virgin Mary ni San Louis Marie Grignon de Montfort, when the saints tell us that all things in heaven and on earth, including God Himself, are subjected to the Blessed Virgin, they know that there were no limits to her power because she has power over God Himself. Ipinagbabawal sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo ang pagkain ng dugo, at ang kanilang batayan dito ay ang nakasulat sa Biblia tulad ng nasa Genesis 9:4 at Deuteronomio 12:23. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Ang mga kaanib naman sa Jehovah's Witnesses ay hindi nagdiriwang ng kaarawan. Bagamat hindi direktang binanggit sa Biblia, naniniwala ang mga kaanib ng Jehovah's Witnesses na ang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi naaayon sa turo ng Biblia sapagkat walang Kristiyano sa Biblia ang nagdiwang ng kaarawan. Ang pagdiriwang ng kaarawan ay naiugnay sa masamang pangyayari tulad ng pagputol sa ulo ni Juan, katulad ng nangyari sa Marcos 6:21 hanggang 28. Ang mga kaanib naman sa Church of Latter-day Saints o kilala bilang Mormons ay pinapayuhan na huwag uminom ng kape o tsaa. At ang kanilang batayan dito ay ang nakasulat sa Book of Mormon. At muli, ang mga mainit na inumin ay hindi para sa katawan o tiyan. Ang mga kaanib naman sa Seventh-day Adventist ay hindi nagtatrabaho o gumagawa kapag araw ng Sabado. At ang kanilang batayan dito ay ang nakasulat sa Exodo 28 hanggang 10. Alalahanin ang araw ng Sabat upang ito'y gawing banal. 6 na araw ay magtatrabaho ka at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay ang Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kang magtrabaho.
Bilang isang bansa na may iba't ibang relihiyon, napakahalaga na matutuhan nating makitungo sa kapwa ng may paggalang at pag-unawa. Ang pagkakaiba-iba sa paniniwala ay hindi dapat maging dahilan ng hidwaan, kundi pagkakataon upang mas palawakin ang ating pag-unawa at empatya. Sa mga susunod na slide, tatalakayin natin ang iba't ibang wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananampalataya o relihiyon. Ang unang paraan ay ang pagbibigay ng pitagan at paggalang kapag may taong nagsasalita tungkol sa relihiyon nila. Kahit iba ang paniniwala nila sa atin, makinig pa rin tayo ng maayos. Hindi natin sila pinapahiya, hindi natin inaasar, o hindi rin tayo nagbibiro tungkol sa relihiyon nila. Simple lang, kung gusto nating igalang ang paniniwala natin, dapat marunong din tayong magbigay ng paggalang sa iba. Ang matalinong gawin kapag may nagbabahagi ng kanilang paniniwala ay magtanong kung bakit nila pinaniniwalaan o sinasampalatayanan ang bagay na iyon at kung ano ang kanilang batayan. Malay mo, dahil sa iyong pagiging magalang, matuklasan mong tama pala ang nagsasalita sa iyo. Ang bawat tao ay may karapatang pumili ng relihiyon o paniniwala. Hindi natin dapat ipilit ang sarili nating paniniwala sa iba. Kung ibang paniniwala nila, hayaan natin sila dahil hindi tayo pare-pareho at okay lang iyon. Mahalagang matutuwan na ang paggalang ay nangangahulugang hindi natin kinokontrol ang choices ng ibang tao. Subalit bilang mga rasyonal na nilalang, tungkulin din nating tuklasin ang katotohanan. Kung sa tingin mo ay walang kabuluhan o walang tamang batayan ang ginagawa mo sa iyong relihiyon, pwede kang magtanong sa inyong tagapagturo o maaari ka ring mag-obserba sa iba. At karapatan mo iyon dahil kaligayahan at kaligtasan mo ang nakasalalay dito. Pangatlo, kailangan nating magkaroon ng pagpaparaya. Ibig sabihin, kahit hindi ka sang-ayon sa isang paniniwala o kaugalian, hindi mo agad ito huhusgahan. Mas mainam na pag-aralan mo muna kung bakit ganoon ang kanilang paniniwala. Kapag mas naiintindihan natin ang iba, mas nagiging maayos ang samahan at mas kaunti ang gulo o tampuhan. At kapag pinagbigyan mong magpaliwanag sa iyo ang isang tao tungkol sa kanyang paniniwala, maaaring matuklasan mo rin na, oo nga, tama siya o tama sila. Pang-apat, kailangan natin ng kababaang loob o humility. Dapat tayong makitungo sa mga tao bilang kapwa na may sariling paniniwala. Mas nagiging magaan kasi ang ugnayan kapag hindi tayo nagmamataas sa ating sarili. Panghuli, kahit gumagalang tayo sa iba, dapat manatili tayong loyal sa ating sariling paniniwala, lalo na kung sigurado kang tama ang iyong paniniwala. Hindi ibig sabihin ng paggalang na kailangan nating sumali sa ibang relihiyon. Ibig sabihin lang nito ay marunong tayong makisama at maging mabuting tao kahit iba-ibang paniniwala sa ating paligid. Kapag tapat tayo sa ating paniniwala at marunong rin tayong rumespeto sa iba, mas nagiging payapa ang komunidad. Ngayon tapos na natin ang 5 wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa kahit magkakaiba tayo ng relihiyon o paniniwala. Kung mapapansin ninyo, umiikot ito lahat sa isang salita, ang paggalang. Kapag marunong tayong makinig, tumanggap, umunawa, maging mapagpakumbaba at manatiling tapat sa sariling paniniwala nang hindi minamaliit ang iba, nagiging mas mapayapa ang mundo sa paligid natin. Hindi natin kailangang maging pare-pareho para magkaroon ng pagkakaunawaan. Ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo kumikilos at nakikipag-usap sa ating kapwa. At dito nagsisimula ang tunay na paggalang. Ngayong napag-aralan na natin ang tamang paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa na may ibang paniniwala, oras na para tignan natin ang ating sarili. Paano ako nakikitungo sa mga taong iba ang relihiyon sa akin? May pagkakataon ba na hindi ako naging magalang o maunawain? Ano ang pwede kong baguhin para mas maging mabuti akong kapwa? Para sa paglalapat, isulat ang isang simpleng paraan kung paano ka magpapakita ng paggalang sa taong may ibang paniniwala. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay natuto kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!